Guys, good morning. Meron tayo ulit na isang unit dito. Bali ang problema nito ay nag-fluctuate yung kanyang RPM, lalo na pagka mainit na yung makina. Tapos pagka sumisindi ng aircon. Pero pag wala namang aircon, kuminsan wala namang pagbabago sa minor serrano. Pero mahalata mo, yung kanyang minor pag tinutukan mong maigi, malikot siya, gumagalaw-galaw siya ng kaunti. Chinek din natin ngayon yung kanyang spark plug. Yung mga wires niya, nilagyan din natin ng electrical tape dahil may mga bakbak na rin. Findings natin, yung kanyang spark plug ito. Bali long thread yung kanyang spark plug na nakalagay dito. Imbis na ang nakalagay dito ay short thread. So ito guys, awareness lang sa mga ganito. Check nyo yung spark plug nyo. Pag ganito yung unit nyo na 2005 to 2009, yung dalawa ang tornilyo sa map sensor. Ayan, dapat ano to, ang spark plug nito ay short thread dapat, hindi siya long thread. Kasi ang long thread from 2009 pataas. Long thread ang kanyang spark plug. Kailangan yung malaman na ganito from 2005 to 2009 kailangan short thread, tapos 2009 pataas naman is long thread yung spark plug nyo dapat. At tapos isa pa, pagka gusto nyo malaman kung ang spark plug nyo ay short thread or long thread, titingnan nyo yung inyong OBD port. Pagka 4 na wires lang sa OBD port, ang spark plug niya ay short thread. Pag 6 wires naman, ang spark plug nyo ay dapat long thread, katulad nito. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng long thread tsaka short thread na spark plug. So ito guys yung long thread tsaka short thread. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung short thread. Yan yung maiksi. Tapos ito naman yung long thread. Ito yung mga pang smiley edition. Tapos ito naman yung para sa mga sporty, tapos mga pang samurai. Ayan o, napakalayo ng diferensya niya. Ngayon, gagawin natin, papalitan natin siya ng short thread. Ito guys, naglinis din tayo ng oxygen sensor. Ito yung sa downstream. Yan, nalinisan na natin. Babaran nyo lang ng WD-40 para madali matanggal. Kasi ito yung pinakamahirap matanggal na oxygen sensor pagka naglilinis kayo. So ngayon lalagyan natin to ng anti-seize bago natin ibalik doon sa kanyang salpakan. Ito yung sa downstream, pareho lang naman to ang terminal niya. Tapos ito naman yung sa upstream. Ayan, narinisan na natin. Pareho lang naman ang sinasalpakan nito sa socket. Ayan, pareho lang. So walang pagkakaiba to. Yung mga 2005 to 2009 na turbo engine, so ganyan ang oxygen sensor niya, pareho lang. So wala siyang problema kahit magkabaliktad. So ibabalik na natin yan. Tapos check din natin yung kanyang fuel pressure regulator, pati yung pressure ng kanyang fuel pump. Guys, ngayon turo ko naman sa inyo kung paano mag-check nitong canister solenoid valve. Bali ganito gagawin nyo, isang terminal nyan sa negative, tapos yung isang terminal naman doon sa positive. Sa pag-check nya, kailangan nagtitiking sounds yan pagka dinidikit nyo yung positive or negative sa kanyang supply. Yan o, kailangan tutunog yan. Yan, pag tumutunog, ibig sabihin okay yan. May ticking sound siya. So ibig sabihin gumagana itong valve. Tapos pwede rin natin try yan na may vacuum. Kasi itong nasa baba na ito yung papasok. Tapos ito naman yung papunta sa kanyang throttle body dito sa hose. Yan o. Dito yan. So ito pahigop to. So ngayon pagka na-reach na yung tamang temperature, mga 5 to 10 minutes na umaandar yung inyong makina, ang mangyayari magbubukas to na valve para mag-passage yung hangin galing sa canister. Itong hose, bali galing to sa canister. So dito siya nakalagay sa baba. Tapos ito naman na sa throttle body, dito naman siya sa taas. Tapos ito naman yung kanyang supply. Kailangan meron siyang 12 volts. Pag chinek nyo yan, kailangan may 12 volts yan na naka-on position yung inyong susi. I-on nyo lang tong susi. Ganyan. Tapos i-check nyo, 20 volts lagay nyo. Dalawang terminal, isang negative, isang positive. So ayan guys, 11.7 bali battery volts yan lumalabas dyan. So yung itim nakalagay siya sa kulay blue na wire, tapos yung red naman nakalagay sa doon sa red na may black. So yan yung negative niya, yung kulay blue, tapos positive niya yung black na may red. Kung ano yung battery volts nyo, yun yung magre-read dyan dapat. Dito naman guys, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-test na meron kayong pang vacuum. Ayan o, sinalpak natin dito yung nasa taas na tube. Kailangan pagka naka-close yan, hindi siya nakadikit yung wire nya, kailangan wala siyang singaw. Ayan, sarado yan. Kailangan hindi siya bumababa. Antayin nyo ng mga ilang minuto, siguro kung mga 3 to 5 minutes,
antayin nyo pag hindi siya bumababa, ibig sabihin okay yung valve nyo, walang singaw. So pag bumaba yan, ibig sabihin may singaw. So may problema dun sa kanyang canister valve. So titingnan natin kung bababa yan. So nilagyan natin ng mga 22 PSI. So yan, titingnan natin after few minutes kung bababa siya. So ayan nga guys, after few minutes, yan, ganun pa rin, naka-steady pa rin yung kanyang pressure. So ngayon gagawin natin, pag dinikit natin to na positive doon sa kanyang supply, kailangan bababa to. Kasi magbubukas yung valve eh. So ngayon pag hindi yan bumaba, ibig sabihin hindi nagbubukas yung kanyang valve. So tingnan natin, magbubukas yan. So check natin, didikit natin to. Kailangan magbubukas yan, bababa dapat yung pressure niya. Oh, yan, bumaba. So ibig sabihin nagbubukas. Yan oh. Bumaba. So okay, yung valve. Ganyan guys yung pag-test niyan na canister valve. So ayun nga guys, chinek na natin yung kanyang pressure sa kanyang fuel pump. Ito, halos mapatak lang siya ng 32 or sabihin natin 35. So napakababa niya. Kaya napapandar niya pa, hindi pa siya ganong namamatay dahil may pressure pa siya, nasa 35 pa. So, ang pinaka-consistent talaga na pressure nito is pinakamaganda 50 pataas. So yan ang dapat ang pressure na maganda yan. Tingnan mo ito, napakababa, lalo na pagka hindi umaandar yung makina, mas mababa ang pressure. Yan o. Ang problema nito ay fuel pump, mahina ang bomba. Yan o, kaya nagbabibrate siya. Yan o, nag-fluctuate yung kanyang yung kanyang RPM. Kasi na-check na natin lahat na, nalinisan na natin yung oxygen sensor. Nagpalit na tayo ng spark plug kasi nakalagay dito ay long thread, dapat na short thread. Tapos ito, trinay din natin na hindi dumadaan dito sa solenoid yung kanyang hose dito, yung vacuum sa fuel pressure regulator. Tapos ito, chinek natin yung kanyang fuel pressure, napakababa. So ayan, ang papalitan nito ay fuel pump. So, nakakapandar pa siya kasi may pressure pa, kaya lang mababa. Oh. Kaya umaandar pa yung makina kasi pag wala ng pressure yan, hindi na andar yung makina mo. Fuel pump ang nito, ang diagnose natin na problema. Kasi halos ginawa na natin lahat. Nag-calibrate tayo ng TPS, nag-calibrate tayo ng IECB, nilinisan natin yung throttle body. So ginawa na natin lahat. So ito ang nakita natin kasi kararating lang nitong fuel pressure gauge natin. Kaya ngayon lang natin na-check yung kanyang fuel pressure. Ayan o, malikot din. So ayan, fuel pump, kailangan mapalitan.